Sir Jeric, may kukwento ako sa inyo. At ito ay tungkol sa karanasan ko nung bumisita ako sa bahay ng pinsan ko. Sir Jeric, bali minana ng pinsan ko ang bahay na yun sa mga magulang niya. Maaga kasing naulila si pinsan dahil sa aksidente. Pag si pinsan ang napapasyal sa amin, nababanggit niya na madalas daw siyang makarinig na may naglalakad sa taas ng bahay niya. Ako si Marcel Jeric at tawagin na lang nating Greg ang pinsan ko. Unang beses daw niyang naramdaman yon nang minsan daw isang gabi kumakain siya. Habang kumakain si Greg, naramdaman daw niyang may naglalakad sa taas ng bahay, pabalik-balik. Siyempre nagtaka daw siya dahil siya lang naman daw ang tao doon. Sir Jeric, yari sa tabla ang sahig ng bahay sa taas. At dahil sa may kalumaan na, maririnig talaga na may naglalakad sa taas dahil sa mga langit-ngit ng sahig. Huminto daw siya sa pagkain at umakyat sa hagdanan. Sir Jeric, nakakatatlong hakbang pa lamang daw siya sa hagdanan. Sabi niya, bigla siyang nagulat dahil biglang parang may tumakbo. Rinig na rinig daw niya yung pagtakbo sa sahig sa taas, kasabay ang biglang pagsarado ng pintuan ng isa sa mga kwarto. Ang ginawa daw ni Greg ay bumalik sa kusina at kumuha ng kutsilyo para pang depensa kung sakaling may nakapasok na ibang tao. Dahan-dahan daw si Greg umakyat sa hagdanan. Nang nasa taas na siya, pinakiramdaman muna niya kung may iba pang pagkilos. Pero wala. Nagdiretso daw siya sa mga kwarto. Una niyang tinignan ay ang kanyang kwarto. Dahan-dahan daw niyang pinihit ang knob ng pintuan. Tapos binuksan iyon. Pagtingin niya sa loob, wala namang daw tao. Sinara daw niya ulit at ang sunod ay ang dating kwarto ng mga magulang niya ang kanyang tinignan. Pero wala din siyang nakita. Isang beses pa ay nang natutulog naman siya sa kwarto niya sa taas. Kalaliman na ng gabi yun. May kumakatok sa pinto ng kwarto niya. Kinabahan daw si Greg kasi sino ba ang kakatok? Nag-iisa lamang naman siyang nakatira sa bahay. 3 mahihinang katok. Tapos uulitin ulit ang katok. Yan ang kwento niya sa mga kakaibang nangyayari sa bahay niya. Sa Jeric, naisipan ko ngang bumisita sa pinsan ko. Tinawagan ko si Greg kung kailan siya uuwi sa bahay niya. Sabi nito linggo siya uuwi. Kaya ang sabi ko, sige, papasyalan kita sa linggo. Agad naman pumayag. Bihira na kasing umuwi si Greg sa bahay niya dahil sa may kalayuan ang trabaho nito. Uuwi ito pag gusto nitong i-check ang bahay at maglinis na din. At kinabukasan, aalis na ulit. Lalo pang dumalang ang pag-uwi nito simula nang may mga kakaibang nangyayari sa bahay nito. Pahapon ako bumiyahe papunta kay Greg. Sinigurado ko muna kung andoon na ito. Nag-text ako sa kanya kung andoon na siya. Nag-reply naman si Greg na oo. Nang dumating ako sa kanila, nakita ko si Greg sa terrace. Tinawag ko agad ito. Pagpasok ko, kumustahan muna. Tapos kumain na kami.
May inihanda palang inumin si Greg. Sabi ko pa nga aba, tamang-tama yan, insan. Sagot naman ni Greg, oo naman, ano pa bang gagawin natin? Tama yan habang nagkukwentuhan. Nang matapos kaming kumain, nagpalipas lang kami ng ilang sandali at inumpisahan na namin ang inuman. Sa loob na kami ng bahay niya nag-inom. Dadalawa lang naman daw kasi kami. Habang nagiinom kami at nanonood sa TV, Sir Jeric biglang may kumalabog sa taas. Tapos yun na, lumangit-ngit na yung sahig na kahoy. Para bang malaking tao ang naglalakad dahil talagang lumalangit-ngit ang sahig sa bawat tapak sa sahig. Napatingin ako kay Greg. Insan, may tao ata sa taas. Tanong ko kay Greg. Ang sagot ni Greg, wala, tayo lang ang narito. Yan ba yung sinasabi mong naririnig mo? Oo, kaya nga bihira akong umuwi dito. Natigil ang pag-uusap namin nang kumalabog naman yung pinto sa taas. Parang sinarado ng malakas. Sa Jeric, hindi lang ako nagpapahalata sa pinsan ko na natatakot na ako sa mga naririnig ko. Masasabi kasing parang haunted house ang bahay niya. Siguro nahalata din ni Greg na hindi ako makali at natatakot ako. Kaya inaya ako nitong sa terrace na lang kami mag-inom para hindi namin gaanong marinig yung nagpapapansin sa taas ng bahay. Sumang-ayon naman ako dahil wala naman akong planong tignan kung ano yung nag-iingay sa taas. Nang matapos kami sa pag-iinom, siguro ay mga 10:00 na ng gabi yun. Wala na rin yung ingay sa taas. Nawala na rin yung lumalakad at pagkalampag ng pintuan. Doon na kami natulog sa salas, sa sopa. Hindi na rin nagpatay ng ilaw si Greg sa salas. Sir Jeric, ito ang mas nagbigay ng kilabot sa akin. Nang natutulog na kami, napabangon ako kasi maihi ako noon. Siguro mga 3:00 na ng madaling araw yun. Diretso akong nagpunta sa banyo. Matapos kong magbanyo, bumalik na ako sa paghiga. Pero bago pa ako makahiga, napatingin ako sa may hagdanan. Sir Jeric, kitang-kita ko ang isang lalaking maitim ang nakatingin sa akin. Yung bang parang inilawit nito ang ulo nito para kami ay silipin. Parang nakadapa ito sa hagdanan at ulo lang nito ang makikita mula sa taas ng hagdanan. Buti at napigilan ko ang sarili kong mapasigaw sa takot. Maitim yung lalaki na hindi ko mawari ang hitsura. Basta nakatingin ito sa akin ng walang ekspresyon ang mukha. Hindi ko naman masabing ang namatay kong tiyo ang nakikita ko dahil kilala ko naman ang tiyo ko. Nahiga na ako at ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Maya-maya, tinignan ko ulit kung naroroon pa yung itim na lalaki. Wala na ito doon. Nang mag-umaga, hindi ko na binanggit kay Greg ang nakita ko. Sumabay na ako sa kanya nang umalis siya ng bahay. Pinayuhan ko na lang si Greg na ipabless niya yung bahay niya, lalo na yung sa itaas. Pero ang sagot ni pinsan, may plano siyang ibenta yung bahay, pati na ang lote. Kung may magka-interes sa bahay kahit ito ay luma na, ay ibebenta niya ito. Pero kung wala, kahit daw ang lote na lamang. Sir Jeric, dito na lamang ang kwento ko. Maraming salamat at sana ay
mai-upload mo ang kwento kong ito. Magandang umaga, Sir Jerry. Magbabahagi ako ng kwento sa inyo ng naranasan kong katatakutan. Ako si Nori, dating isang teacher. Teacher ako ng elementary student. Grade 5 ang mga tinuturuan ko. Bago pa lang ako noon sa pagiging guro. Buti at okay naman lahat ang mga co-teacher ko. Sa lumipas na 1 linggo, maayos din ang pagtuturo ko. Oo nga pala, Sir Jerry, ang school na pinagtuturuan ko ay isang elementary school sa isang barangay. Sa aking mga estudyante noon, isang batang lalaki ang laging maaga sa school kasi malapit lamang ang bahay nila sa school. Natawagin nating Dave. Dahil mabait na estudyante si Dave, binigay ko sa kanya ang duplicate na susi sa classroom. Sabi ko sa kanya, total maaga naman siyang pumapasok at nauuna lagi sa school. Siya na ang magbukas ng room habang wala pa ako. Kasi magbubuhat pa ako sa bayan. Sir Jerry, itong nangyari sa akin, hindi ko alam kung dati nang may ganun sa classroom namin o natsyempohan lamang ako. Isang araw, maaga akong dumating sa school. Talagang inagahan ko noon. Pagdating ko sa school, halos iilan pa lang ang mga bata sa school. Agad akong dumiretso sa classroom ng pinagtuturuan ko. Pagtapat ko sa may pintuan, pinihit ko ang knob. Nakalak pa iyon. Kaya dinukot ko sa bag ko ang susi. Nang mabuksan ko na ang pintuan, bago ko pa man mapindot ang switch ng ilaw, napatingin muna ako sa buong classroom. Medyo madilim. Pagtingin ko sa dulong upuan sa likuran, sa Jerry, may nakita akong babaeng nakaupo. Siyempre nagulat ako kasi paano nakapasok yun? Nakaitim itong damit na mahaba at may mahaba rin itong buhok. Sa Jerry, natakot ako sa aking nakita. Alam ko na agad na hindi tao ang nakikita kong babae na nakaupo sa dulong upuan. Lalo pa akong natakot nang makita kong nakatingin yung babae sa akin. Talagang nung panahon na yun, nangilabot ako. Sir Jeric, sa takot ko, hindi ko na nagawang buksan ang ilaw at nagtatakbo na ako palayo sa room. Wala akong pinagsabihan ng nakita ko sa loob ng classroom dahil ayokong matakot ang mga estudyante ko. At isa pa, bago lang ako, baka kung ano pa ang isipin ng iba kong mga co-teacher. Sa Jeric, hindi na naulit pa ang pagpapakita ng babaeng nakaitim. Hanggang sa mapalipat na nga ako ng ibang school. Maraming salamat, Sir Jerry, kung mabasa mo at ma-narrate mo ang maiksing kwento kong ito. Salamat.